sa pagpanaw ng aming pangalawang ama na si Sir Bong Duterte, ang nakababatang kapatid ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Banat Bay, actually, si Banat Bay ang unang nakakilala diyan kay Sir Bong. 'Di ba? Paano mo nakilala si Sir Bong? And actually, si Sir Bong ang may kagagawan kung bakit nakasama ang Mocha Girls sa kampanya ni Pangulong Duterte. Dahil bilang kapatid ni Pangulong Duterte, nung nangangampanya siya noong 2016, siya ho ang nag-imbita sa amin na sumama doon at kaya naman din na kami po ay napasama. Kaya po kami ay nakilala si Pangulong Duterte dahil po dito kay Sir Bong Duterte. So ako po ay lubos na naghumihingi ng condolence po sa inyo, sa pamilya. Let's pray for the family. Yun lang po. Coach Oli. Actually, medyo malungkot na Sabado po at nalaman ko lang to kaninang umaga, no? Talagang si Sir Bong, parang tumayong pangalawang tatay namin, no? Isa sa pangalawang tatay ng Banateros siya dahil very concerned. Hindi ko makakalimutan na noong medyo may problema sa Davao, lagi po yan nagme-message, kamusta na kayo? Safe ba kayo? Talagang hindi siya nakalimot sa Banateros. Parang yung pinagdadaanan naming danger, siyang sumasalo, siyang nakakaunawa. Kaya hindi namin siya makakalimutan. Lagi kang nasa aming alaala. Itong si Sir Bong. Sa katunayan, tuwing pupunta kami ng Davao, gusto niya i-message namin siya. Gusto niya kami makasama. At ganun din, pag pupunta siya ng Maynila, laging magme-message siya na, oy, magkita tayo, nandito kami, no? But anyway, hopefully, magkikita-kita tayo muli. Malay natin, sumunod na si Sir Jack. Uy, wag naman. Makilala niyo yung dalawa. Makilala. Sayang lang kasi hindi nagkaroon ng chance si paring RJ tsaka si Sir Jack na ma-meet si na-meet mo ni si Sir Bong One time. sa oo nga pala no sa may pero si Sir Jack ang hindi pa nami-meet si Sir Bong, pero sayang kasi I-meet mo. Ako may meet mo. gusto mo Wag naman. Kali, yaman sir ko, magkakasama ka sa aking mga prayers. Yan. Huwag ka makalala sir ko. Malay mo, makahalubong mo kan si Bomcom. Pero Bukbugin mo seriously, nalulungkot po kami dahil talagang gusto namin makasama pa ng mas matagal si Sir Bong. No, pero pupunta po ang Banateros dyan. Kita-kita po tayo. Master Judea. Ayun, sa tingin ko lang ito opinion ko. Siguro, isa rin yung pagkakadala kay PRRD sa mga dahilan ng pagkakasakit ni Sir Bong Duterte. Kasi alam mo yung magkakapatid na yan, talagang very close. At yung tagumpay ni PRRD, ni BP Sara Duterte at nila Mayor Baste, malamang. Nasa likod yan Nasa likod lagi yan. Si Sir Bong ang laging nasa likod, hindi nagpapakita. Pero malaki ang ambag niya sa tagumpay ng mga kamag-anak niya, mga politiko. Kaya kami bilang taga-suporta ay nalulungkot dahil ako wala na akong tatay. Parang naging tatay na rin namin si Sir Bong Duterte at talagang napakaganda ng kalooban. At isa na naman na mabuting tao ang nawala sa mundong ito. Pero alam ko, ang punta ni Sir Bong ay sa langit. So Sir Bong, rest in peace. Ikaw nang bahala sa langit, kami nang bahala dito sa lupa. Jay. Ngayon, siyempre, pag sinabi mong Duterte kasi, iba yung impact, di ba? Tapos, sobrang, alam mo yun, nung simula nung nakakasama namin si Sir Bong, tinanggap niya kami bilang tunay na kaibigan, parang mga anak, at Maalikabok ba dito, Jay? Napuwing si Jay. Hindi, sobrang
malapit talaga sa amin si Sir Bong. Hindi ko makakalimutan kay Sir Bong Duterte. Yung parang nakikipagkompetensya yan kay Pangulong Duterte. O, kasi pag pumupunta ang Banatero sa Davao, si Pangulong Duterte, mag-invite yan. O, mag-invite yan. Yung dyan sa may E-Lounge, mag-invite yan si Pangulong Duterte. Ang kakanta pa yan, si Pangulong Duterte. O, tapos hindi yun papayag si Sir Bong na nagpunta kayo sa kuya ko, hindi pa pwedeng hindi kayo pupunta sa akin. Mas bongga siya. Tapos mas lalakasan niya. Bongga. Kung ano yung pinakain ni Pangulong Duterte sa atin, mas dadamihan niya. Tsaka kung ano yung pinainom ni Pangulong Duterte, kailangan mas masarap yung ipapainom niya. Ganon. O, tsaka hindi ko talaga makakalimutan nung nandiyan tayo sa KOJ Siege, yung 16 day. Grabe yung stress ni Sir Bong noon na nakaabang. Nag-message pa nga kay Coach Oli na kung gusto nyo, anuhin ko na kayo, i-rescue ko na kayo dyan. Kasi nakikita niya sobrang hostile talaga nung environment dyan sa KOJC nung 16 days na nandiyan tayo. At talagang concern siya sa yung welfare ng Banateros habang nandun. Kasi alam niya sobrang delikado Kaya ganun natin siya kamahal. Kaya naman yung sama ng loob kay Coach Oli yun Oh, bakit? Hindi kumain, pinakakain yun ng nga. durian, hindi kumain Hindi ka ba, hindi ka ba nagsisisi, Coach Oli, na... kasi si Pangulong Duterte at saka si Sir Bong Duterte, ano yan, parang ibabaptize ka niyan sa pamamagitan ng pagkain ng durian. Oo, parang binyag niya sa'yo yan lahat kami, hindi naman kumakain ng durian, pero dahil pinakain kami, kain. Si Coach Oli. Si Coach Oli ang hindi kumain. Pero joke lang yun. Joke lang yung ano. Hindi kumain din si Coach, pero hindi katulad nung kain natin. Na inubos talaga. Tikim Hindi lang niya siya. kinain. Hindi, tayo kasi kinain natin siya kasi inaamoy niya pa Oo. Pero yan, yung mga hindi talaga namin makakalimutan na alaala. At saka yung anong siege, natatandaan ninyo, sobrang init pa sa Davao noon. Lumabas ako ng meron tayong fellowship noon lumabas ako ng yung kanyang bar. Ay, oo, sa bar doon O sa tapos hinintuan ako ng Parehas tayong ng dalawa police na parang gusto kong hulihin kasi nga mainit tayo nun sa KOJCJ. To the rescue kagad si Sir Bong na sinabi niya, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya na wag niyong gagalawin ang mga Banateros dito sa Davao, akin yan. So hindi ko makakalimutan yon. Yung mga sayang talaga kasi kung na-meet sana ng mga kasama pa natin na mas matagal. Si RJ kahit paano na-meet mo siya sa may Isa sa hindi ko makalimutan dyan, nagpamasahe tayo, binigyan tayo. Oy, Tigi-tigisa tayo. Si Boss Dada, 4. Sabi ko, lugi Bakit 4 yun? Tag-isa lang tayo, no? Hindi, malaki daw kasi. O kaya 4. Grabe, tigi-tigisa lang kami, no? Ay, sa'yo, isa lang din, ano? Hindi, sa ano niya ako, pinamassage Doon sa machine niya. Sa machine. Machine Nga pala, na... nandito pala ito, dumating. Tayo Yung tatlo lang machine. nagpamassage. Hindi, nandun din ako noon. Doon din siya. Hindi lang ako nagpamassage. Okay. Oo. Kasi si Jay, ayaw niya nagpapahawak sa iba. Sa asawa lang niya siya Asawa na nagpapahawak. Sa machine lang ako nagmamassage. Swerte ng machine, no? Hindi naman magkakasya yan doon. Ako lang. Sa akin nga, masikip na Tsaka ngayon nalalaman ng mga viewers, ang istorya natin kay Sir Bong. Kasi Sir Bong ayaw noon na-expose siya, di ba? So ngayon lang nila nalaman kung ano yung pinagsamahan Low natin. profile talaga siya, low-key talaga. Oo. Actually, pag kayo mga nagpi-picture nga, sinasabi niya pa na, wag niyo kung babanggitin sa mga vlogs niyo Pero alam niyo ang isang hindi ko alam, masaya o nakakalungkot na part. Few days before siyang mawala, ang pinapanood niya, Banateros, si Banat Bay, si Boss Dada, may mga pinadala sa ating mga exclusive na mga images and videos na in his dying bed, Banateros ang kanyang pinapanood. Kaya nga sabi ko sa post ko na pag wag ka mag-alala, Sir Bong, alam namin na kahit nandiyan ka na sa langit, nanonood at manonood ka pa rin ng mga shows ng Banateros, yung Vox Populi, lagi daw niya hindi daw niya na-miss yan. Mas gagalingan pa ng Banateros sa pagbablog, sa pagbatikos sa mga kamalian ng pamahalaan. Patriotic talaga to si Sir Bong. Talagang mahal na mahal talaga niya ng Pilipinas. Basta Duterte, gano'n naman Mahal na mahal talaga niya ng Pilipinas. At ayan, nakikita nyo sa inyong mga screens. Alam mo, Exclusive yan. Boss Dada, natanong ko si Sir Bong nung, bakit sa dami-dami ng vloggers, bakit paborito mo yung Lagi niya sinasabi kahit si ma'am, yung asawa niya,
Hanggang CR daw, dala yung tablet. Pinapanood kayo isa. Kasi selos na nga daw. Isa-isa, oo, nagsiselos na dahil puro banateros pinapanood hanggang banyo. Bakit banateros? Sabi niya, bakit hindi yung iba? Kasi daw yung banateros, kung ano yung dati, hanggang ngayon, consistent. Hindi yung dito malakas, dito mahina, dito uso to. Sila nasa admin, lipat. Hindi pa iba-iba. Kahit even before the election, yun na eh. Kaya yun sabi niya, talagang banateros pinapanood ko. Ayun. So, ayun, katulad ng ating laging sinasabi, you will be missed o maaring masyado kang maagang kinuha sa Bayang Pilipinas kasi baka akala lang natin basta lang siya kapatid ni Pangulong Duterte. Pero katulad ng sinasabi ni Banat Bay, mas nauna nating nakilala si Sir Bong Duterte kaysa kay Pangulong Duterte. Sa background siya. Sa background yan, active. Lagi lang siyang nasa, hindi siya mahilig sa clout. Hindi yan mahilig sa Duterte ako, ganyan. Wala tayong narinig na itong mama. Kasi usually ganyan, pagka presidente kapatid mo, Dapat medyo mayabang ka. Pero ito si Sir Bong, kahit daw protocol na syempre family siya, kailangan mayroon siyang security, ayaw daw niya. Sobrang low profile nito ni Sir Bong Duterte. At saka ito si Sir Bong Duterte, matagal sa Amerika, tapos napunta rito sa Pilipinas, and nag-serve din to as councilor dyan sa Davao City. So I'm pretty sure na yung Davao City is nagluluksa sa pagkawala ni Sir Bong Duterte. Again, rest in peace. At maraming salamat sa lahat ng mga alaala, lahat ng mga aral na iniwan mo sa amin.